Yun. Pwede bang maluko o masira ng isip yung isa sa nagkamali sa mundo ng spiritual o sa aral ng mundo spiritual ay meron siyang pagkakamali. Pag-uusapan natin mga kagimatera. Let's go! Wala namang agimat, pero nasa puso ang tunay na agimat. Isigaw mo bro, ang lakas ng loob. Kahit walang agimat, laban tayo. Hiping agimat, boy, walang makakahadlang. Basta nasa puso, tunay na agimat. Yeah! Yun, mapagpalang araw sa inyong lahat, mga kagimat. God bless at more bless sa inyo. May katanungan natin kagimat about dito sa pag nagkamali sa lihim na karunungan, kung may pwede kang maluko or what else na may mangyari sa iyo na kakaiba. Yun. Ang katanungan niya is may kamalian. Ito po yung kanyang katanungan. Ayan. Maraming salamat sa inyo. God bless at more blessing. No? Mga kagimat at sa kanyang katanungan about sa nagkamali. Actually, sa pagkakamali ka sa mundo ng karunungan kasi, sa lihim na karunungan, yung nagkamali ka ng mga ora, nagkamali ka ng debusyon na tinatawag nila, ay hindi naman ganun kasama yung pagkakamali mo, no? Opo, hindi naman yan para maluko agad, no? Yung pagkakamali kasi hindi naman ganun nakaka-apekto talaga totally. Sa experience ko, hindi naman totally nakaka-apekto po yung ating mga pagkakamali sa mga mali yung nabasa natin, mali yung naisulat natin na Latino o pinaka-meaning, ay wala pa namang history na naluko po talaga. No, alam nyo mga kagimat, ang isa sa ikinasasama sa mundo ng spiritual na nakakaluko, yung nasobrahan po sa aral. Ayan. Ganito po yung mapalag sa inyo. Marami kasing mga nag-aaral sa mundo ng spiritual na mapaghangad. Gusto nila maging, sabihin natin, makabuo ng grupo agad. Gusto nila sila maging leader. Gusto nila sila yung maging head, no? Sila yung tanungan. Ngayon, sa kagustuhan nilang umangat agad, naghahangad agad sila ng matataas na aral agad. Diyan po nagkakaroon ng pagluluko. Naluluko yung tao. Na halos magkililing na po. Wala nang ginawa siya kundi magbasa na lamang. Basa ng mga Latin. Tapos wala nang halos kain, kulang sa kain, kulang sa tulog. Walang level. Kasi kailangan po, yung and yang sabi nga, level po kasi, kailangan i-level mo, family, barkada, spiritual, trabaho. No, hindi kasi pwedeng puro spiritual kasi baka kayo maluko. Opo, yung iba kasi nasobrahan po sa aral. No, sample kunyari sa amin lang grupo na lang namin. Meron kang inaaral na dito sa Team Happy Agimat, tapos lahat ng gagamitin mo na dito sa inaaral ng Team Happy Agimat. Pero meron kang misa makikilala na dapat maging idea mo lang siya. Ang problema, nakakita mo lang isang beses, magaling mo bising pasanib. Tuloy yung aral mo, tuloy yung orsyon mo, kukunin mo agad, kakulitin mo agad. No? Tapos yung mga makikilala natin ng mga ibang makakitahan. Basta may makakitahan ka na ginawa yung isang tao, hahangarin mo. Pero meron na pala kayong aral na ganun. Doon nangyayari na sumosobra. Kasi sa dami mo nang-aaral sa grupo niya ng Team Happy Agimat at maghahangad ka pa doon, is doon na po nagkakaroon ng masosobrahan. Kasi wala ka na sa guidelines eh. Kasi may inaaral ka pa dito, hindi pa na perfect, naghahangad ka na agad. Yun po yung mga part ng mga nasosobrahan yung sa aral. Sa katanungan ni Kuya, wala naman po epekto yung mga nagkamali ka ng mga Latin. Wala po totally yung naging epekto sa akin po nung ako nagkakamali din ng ganyan. Ang nagkaroon po ng mga epekto talaga sa mga nakakilala ko at naging member din ng Team Happy Agimat na halos masira-sira ulo, na sobrang po sa kakabasa. Wala nang ginawa kundi magbasa ng basa. Basa ng Bible, basa ng aklat talim ng karunungan. Wala nang ginawa dyan. Yun na lang paikot-ikot ang ginagawa niya sa everyday routine ng ang araw-araw niya. No, yun po naging problema. Kailangan po kasi
May time kayo ng relax, may time ng family, may time ng trabaho. Hindi po pwedeng puro spiritual. Diyan po nagkakaroon ng naluluko yung mga tao. Lalo yung mga mapaghangad. Pagka po mga estudyante nyo sa spiritual, tsaka kayo, mga manonood dito, naging mapaghangad, ayan po yung mangyayari sa inyo. Diyan po may pagkaluko. Pero yung sa pagkakamali po sa mga Latin-Latin, wala po. Ang kawawa po, yun sobra sa aral. Yung mga naghahangad ng mataas sa aral. Yung mga kuha ng mga orasyon, basta nakakita yung mga kaibigan na may ginawa, kuha agad ang orasyon. Ako po kasi hindi ako mahilig magkukuha ng mga orasyon. Sample nga kay Nilo, sabi mo kay Nilo, talip pantanggal mo ng ngipin, pambunot mo ng ngipin, orasyon, ginaganon lang yan. Daliri lang, binubunot niya. Sabi ko, tol, alam mo, tagal na natin, ang tagal ko nang alam yung ginagawa mo yan. Pero hindi ko hinangad makuha kasi wala sa akin yan hindi ako wala sa aking na gawing aral ko yan kasi hindi para sa akin yan, ako para sa'yo talaga yan Kasi kung hahangarin ko siya, magiging connection ko lang din. At madadagdagan lang ako ng aaralin pa. Di ba? Hindi para sa akin yan. Yung iba kasi, pag nakakita, galing, kukunin mo agad yung aura. Nagiging mapaghangad. O, yun po yung masama sa mundo ni spiritual, no? Pero sa mga, paalala ko ulit, wala pong, sa pagkakamali po ng mga Latin po, ay totally wala naman po naging epekto sa akin. Okay? Yung sa na lang po, yun na lang po, payo ko sa inyo, huwag na kayo masyadong mapaghangad sa sobrang daming aral. At huwag kayong maging mapaghangad pagka meron kayong nakilala na may orang ginamit sa ganito, pagpapasani, panundot, malakas, huwag nyo agad hangarin. Kasi meron naman kayong kakayahan na inyo at meron naman kayong aura na ginagamit, kaya huwag nyo nang hangarin. Yung mga ibang aral, huwag nyo na masyadong kapokus, masyadong sa sobrang dami. Fokusan nyo muna kung ano yung dapat nyong aralin lang muna, yung guidelines. At huwag kayong huwag kayong magmadali sa aral, lalo't wala kayong guidelines. Salamat, God bless sa inyo.